Kasama po ang inyong abang lingkod, second hour ng ating FSL. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Views and opinions in the news. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, mga kapitbahay, ang pinakang mainit na issue ngayon for the last couple of weeks ay ang malahigante, mas malaki pa sa higante na graft and corruption sa pamahalaan natin. Especially, ang focus ng attention nito mga nakalipas na linggo ay ang Department of Public Works and Highways. Those projects, overpriced projects, undergrade construction jobs, at maraming iba pa. Huge corruption. Okay lamang sana ito kung ang ating bansa ay nabibilang doon sa mga pipitsugi na mga bansa, Puerto de los Buenos. Pero ang bansa ay kinikilala sa daigdig na nag-iisang Asian Christian country, nag-iisang Kristiyano na bansa sa buong Asia. The only Christian nation in Asia. So parang hindi magkatugma ang huge corruption sa ating pananampalataya. Parang hindi magkatugma eh. Sabagat ang itinuturo sa atin sa simbahan ay makatao at makadiyos. Mapagkalinga, mapagmahal. Bakit din nagkakaganon ang Pilipinas? Masaklap na alagatain mga kapitbahay na sa kabila ng pagiging nag-iisa, the only Asian Christian nation in Asia, the only Asian Christian nation, ang ating bansa ay nakukula-pula ng malahigante na korupsyon perpetuated by people in the government. So bakit? Bakit? Yan ang tanong. Ang dahilan mga kapitbahay, masaklap. Sabagat ang religion natin sa bansa is being practiced not for the soul, hindi talaga dibdiban, hindi talaga sa puso ang religion natin. Kundi ito ay isang tradisyon na lamang to most of us Filipinos. Tradisyon. Piyesta na, likayaw. Libre kain. Maghanda ka riyan, magkumatay ka ng baka, katay ka ng baboy, piyesta na. Punta tayo sa simbahan mamaya. It is more of a tradition. Never now, in our current generation, that is more for the soul of every Filipino. Kumbaga, all show na lang tayo, piyesta, halika, piyesta na eh. Wala sa puso. Wala. It is something done only inside the church. Paglabas natin sa simbahan, ibang tao na tayo. Kumbaga, ang ating pananampalataya ay isang seremonya na lamang. Wala na sa karakter, wala na sa puso, wala na sa isip, wala na sa puong may kapal. Isang tradisyon, isang seremonya na lamang sa atin ang pagiging relihiyoso natin. Ako mismo, experience ko yan eh. Papunta na sa simbahan. Bago magsimula yung misa, may nadaanan ako isang ginang. Nasa telepono. Nagmumura. Ako papunta na simbahan. Lintik eh. Ganyan. Paano kayo may papunta na simbahan yun, ha? Kung baga, tayong mga Pilipino, we love to be called a religious people. Tayo ay religyoso. The only Christian nation in Asia. A country of faith. Yun lang sabi natin eh.
a country of prayers, a country of Sunday masses. Yun tayo, mga Pilipino. And yet, ang Pilipinas ay nasa ranggo ng mga pinakamatitindi na korapto na gobyerno sa daigdig. Kumbaga, masaklap na. Kaya nga ba't sabi ko kanina sa simula natin, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag sanang magagalit. Bato-bato sa langit ang magalit, bahala na kayo. Ubod kayo ng pangit. Kumbaga, sa ating mga Pilipino kasi, tayo very loud na ipinangangalandakan natin, Katoliko, kahit sa anong papel nakalagay doon, religious affiliation, Catholic, Roman Catholic, etc. Kaya lamang, kagaya ng sinabi ko kanina, iba ang personalities natin pag nasa loob tayo ng simbahan. Ang iba riyan, pagpasok pa lang ng simbahan, naglalakad na ng paluhod, papunta ng altar. Ang iba riyan ay nakasuot pa ng belo. Belo ba yun? Yung saklob sa ulo. May hawak-hawak, tangan-tangan ng rosaryo. Sa ibang mga religiyon, may pakanta-kanta pa. Doon lamang sa bahay namin sa Parañaque, may katabi kami roon na Iglesia ni Cristo, napakalakas kong kumanta. Pero paglabas, iba ang pagkatao natin paglabas. Kumbaga, lalo na itong mga politiko natin. By the way, itong usapan natin na ito, alam kong wala tayo rito sapagat tayo'y nagkakaisa na salungatin ang korupsyon sa daigdig sa bansa in particular. Pero pinatutungkol natin ito doon sa mga talagang bulag, mga pepe at saka mga bingi. Tayong mga Pinoy, pag may fiestahan, it's always associated with religious celebration. Nandoon tayo. May panovina tayo, may procession tayo, may pahalik-halik pa tayo sa santo, di ba? Ganyan Nakakita ko itong nakalipas na Peña Francia Fiesta natin sa Naga. Nandoon pa rin yung sakit. Kung bakit kailangan umakyat ka pa sa andas doon sa karwahe ng puong Mama Mary. Anong religious value nito? Aakyat ka roon para maging hero ka doon sa itaas? Wala naman Ang pananampalataya ay hindi mo kailangang ipakita sa taong bayan. I would like to refer this issue to the politicians, for example. Sa mga politicians natin, kagaya nito mga diskaya, nakakasuka Diskaya, for example. Malaka mo, ano yung ginamit pa ng diskaya? Mga santo pa ang ginamit niya sa kanyang kumpanya. St. Gerard Construction, St. Timothy Construction, St. Matthew General Contractors. Ganyang kababaw. This is a vivid example ng pagiging Katoliko natin na hindi naman talaga tradisyon lang yan Hindi yan para sa puso, hindi po para sa utak, hindi para sa espiritu natin. Preparasyon sa ikalawang buhay natin. Diskaya family, for example. St. Gerard. Ilan ang account? Sabi niya, 421 mga flood control projects. Ilang mga coaching meron sila, saan galing ang pera ng mga ito? Inamin mismo nila na kinurakot nila ang pera ng taong bayan. St. Gerard Construction, St. Timothy Construction, St. Matthew Construction. Pagkatapos ikaw ang number 1 na korapto, na kumakain ng mga galing sa nakaw na pera. Sa mga politicians natin, ito ay isang maskara. Kagaya nitong Diskaya, maskara. Ginamit ang pangalang St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew. Maskara. Sabagat sa kabila ng maskara na ito, ang mukha nito ay demonyo. Mataka mo,
Saint Matthew, Saint Timothy, Saint Gerard. Pagkatapos number 1 kang kurakot sa bansa. So kumbaga, eto maskara na ginagamit, at hindi lamang ito, tingnan ninyo itong mga mga Bryce Hernandez, for example. All show, wala sa puso. Etong mga politiko natin, for example, kagaya nitong mga Diskaya, ano ang sabi ng Diskaya the other day? Wag ho naman kami. Lahat naman tayo magnanakaw eh. At saka meron kaming foundation. Tumutulong kami. Exactly. Yun ang tradisyon ng mga koraptong mga politiko. Maskara. Nagtatago sa likod ng maskara ang kanilang pangungurakot. Punta ka sa simbahan, Pastor, ano ang kailangan ninyo? Mag-donate kami. Ito, 1 milyon donation. Anong kailangan po ninyo? Kapilya? Gawa kami ng kapilya. Ito, donation, 2 million. Kumbaga ginagamit nito mga politiko na ito ang pera upang i-pollute maging ang simbahan. Mga leader natin, tingnan ninyo ha, dito lamang sa present setup ng ating mga nasa gobyerno, makikita ninyo sa mga pasinaya o kaya mga opening ceremonies ng mga kung ano, simbahan, kapilya, basketball court, nandoon sila. Palitrato, etong donation. Pero saan galing yung pera roon? Ninakaw, buhat sa taong bayan. Ninakaw, buhat sa kaban ng bayan. Kumbaga, itong mga politiko natin, they attend masses, pero nagnanakaw sila sa kanilang mga negosyo. Kumakanta sila ng mga himno ng simbahan, pero kumakanta naman sila sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Nandoon sila sa mga seremonya, sa mga bisa, hindi para sa puso, hindi para sa kaluluwa, kundi ipakita sa taong bayan na sila ay nananampalataya. Nagbigay ng donation, may foundation kami. Itinatago nila ang kanilang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Matang mo, sabi ko na nga, itong mga Diskaya, matang mo, ginamit ba mga pangalan Saint Gerard, Saint Timothy, Saint Matthew? Pero ang katotohanan, ang lahat ng mga ito ginagamit sa pagnanakaw. Yan ang dahilan kung bakit ang corruption sa Pilipinas ay talamak at buhay na buhay. Ang mga politicians natin nagnanakaw, pero ang tingin ng taong bayan sila ay mga donors ng pangangailangan ng taong bayan. Knowingly or unknowingly na ang pera nito ay ninakaw sa taong bayan. Nandariyan sila sa loob ng simbahan, hay dito, hay doon. The cycle repeats itself from generation to generation. Tayo naman mga Pilipino, nabigyan kami ng Saint Timothy ng pampagawa ng aming nawasak na bahay. Nabigyan kami ng Saint Gerard ng mga yero para na ipagawa ng bahay. Pero saan ka? Ilan ito? 100 mga luxury cars. Pagkatapos ang pera sa ilang bangko ito. Ano ang sabi ng AMLAC? Sandamakmak ang kanilang mga nakumpiska na. Frozen properties, money and cars, etc. etc. Kumbaga, malakas sila sa kanilang mga pananalangin para ipakita sa taong bayan ang kanilang pananampalataya. But deep inside, ang mga ito ay mga korapto. Naalala ko tuloy yung sinulat ng araw ni Father James Reuter
Ito ay isang pare na Amerikano na dito na lumaki hanggang mamatay sa Pilipinas. Naalala ko ito sapagkat ang aking pinsan si Vicky Gatchutrena ay ipinublish uli yung sinulat ni Father James Ruther. Kumbaga ito ay kanyang prediction sa Pilipinas. Sabi niya sa loob ng nakalipas na 40 taon, from 1946 to 1986, 40 years, sa nakalipas na 40 taon. Sabi niya ang Pilipinas ay pangalawa lamang sa Japan sa kaunlaran sa bansa. Pangalawa sa Japan at sa ibaba nito nandiyan ang Singapore, walang mga pangalan pang mga ito, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Thailand. That was 40 years after the Philippines declared independent from the United States. 40 years. Sabi niya, in another 40 years, ito'y sinulat niya noong 2009, I think. Bago siya namatay si Father Ruther is 2012 or 2011. December 31, 2011, namatay si Father Ruther. Bago siya namatay, ito ang kanyang sinulat. Sabi niya, in another 40 years, ang Pilipinas ay magiging 160 million. Pero sa takbo ng lagay ng kalagayan natin 2009, sa takbo ng buhay ng mga Pilipino, sa ugali nating mga Pilipino kung hindi magbabago, mananatiling ang mga pobre, ang mga naghihikahos, mga naghihirap na mga Pilipino, out of 140, as he predicted in 2040, sabi niya, ang mga Pilipino, 90 million dito ay mabubuhay na naghihirap pa rin. Sa ngayon, tingnan ninyo yung Transparency International, maging yung PSA, ano ang survey. 72% ng mga Pilipino ngayon, 115 million, 72% ng mga yaan ay nasa average, below average, in poverty and in very poor condition. 72% ng mga Pilipino. Hindi nagkamali si Father James Ruther. Sabagat ang ugali natin na andyan, hindi nagbabago. Sabi ni Father Ruther, kung magbabago lamang tayo, sabagat ngayon, bago siya namatay, 2010, bago siya namatay, sabi niya, siguro magkaroon tayo ng it is time for the Filipinos. That was 2009. It is time for the Filipinos to be spiritually sincere. It's time to claim God's promise of healing of the land of His people. Kailangan magbago, kailangan yung ating pananampalataya, yung ating pagsamba sa puong may kapal, maging sincero. Inihalimbawa niya yung England, bago ang Reformation period ng England. Sinabi niya na dahilan sa Reformation process na isinagawa ng mga English people, nagkaroon ng spiritual revival at dahilan dito naging superpower ang England. The same is true with the Americans. Sa kanilang pag-alsa laban sa Britanya, nagkaroon tayo ng Christian revival, power of prayer sa Amerika. Kaya nga ba't maging ang pera natin dito, in God we trust. Maging sa saligang batas ang ating Constitution, in God we trust. Sabagat nagkaroon ng spiritual revival sa Amerika na naging sanhi ng pagiging number 1 na bansa sa daigdig. The same with Korea, for example. Maidagdag ko yan. Kay Korea, nagkaroon ng pinakang malaking Christian movement sa Korea. Ngayon ang Korea, talo ang Pilipinas.
noong panahon ni James Shooter, Father James Shooter, ang Pilipinas, sabi niya nga, the last 40 years, second lamang ang Pilipinas sa Japan. And all the rest, sa ilalim natin. Ngayon, nanduroon tayo sa ibaba. Sa ibaba ang Pilipinas. Talo na tayo pati ng Vietnam na nagkaroon ng gera noon lamang 70s. Wala. Gawa lang tayo ang pananampalataya nating mga Pinoy nasa ibabaw lamang. Natatalo ang ating pananampalataya ng tukso ng demonyo. Matama maging dito na lamang current event natin, Panfilo Lacson. Nakikita ko kung pinanatili ni Panfilo Lacson ang kanyang panunungkulan sa Blue Ribbon Committee. Marami tayong malalaman pang mga anomalya at maraming mga batas na mabubuo out of these discoveries na ito na mga anomalya. Nagsisimula pa lamang siya. Kaya lamang marami mga demonyo sa Senado. Nandiyan si Rudent Marcoleta na isa sa mga talagang hantaran na sumasalungat. Sabagat hindi siya para sa Pilipino, siya ay para kay Duterte. Ibinoto ng taong bayan for the Filipinos, pero siya ay nang naupo for Duterte na lamang siya. Rudent Marcoleta. And then of course, Alan Peter Cayetano, the same. Ambisyon ng politika. Puwersa na nagbunsod kay Panfilo Lacson na bumitaw sa kanyang serbisyo sa Blue Ribbon Committee. Well, of course, we need not mention Amy Marcos, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo. Wag na. Amy Marcos, wag na. Wag na natin banggitin. Sabagat ang mga ito ay mga hudas laban sa mga Pilipino para kay Mr. Duterte lamang ang mga ito kaya nakaupo sa Senado. So hindi makaabante si Panfilo Lacson and sad for the Filipino people, binitawan niya Blue Ribbon Committee. Natalo ang makapilipinong adikain ng makademonyong mga pagkilos. Iyan ay hindi natin may sasantabi, hantad natin yan sa mga news items today. Panfilo Lacson, binitawan ng Blue Ribbon Committee. Alan Peter Cayetano, kailangan na mag-resign ng lahat. Abogado to, ha? Mas nakakaalam ito kaysa akin sa ating saligang batas sa Pilipinas. Mag-resign lahat. Sapagat kami namang lahat ay mga nagkasala. Mismong labi niya nang galing yan eh. Lahat naman kami ay mga mandurugas. Alan Peter Cayetano. Naalala ko tuloy yung sabi ni Ferdinand Marcos Jr., ang presidente ng Pilipinas ngayon. Sabi niya, walang ililigtas dito sa aking pagbubunyag na ito ng mga anomalya, mga ghost projects na ito at mga corruption sa DPWH at iba pang sangay ng gobyerno. Sa kabila ng assurance na ito, politika ang namumukod tanging issue ng mga sumusuporta to destabilize the government of the Republic of the Philippines. Pakinggan natin si Marcos. The national discourse was, this could not go on. Discovered how deeply entrenched this entire system was. That's the scale. That was the shocking part. And I said, this cannot. Nothing will happen to the Philippines if we carry on this way. Wala na talagang mangyayari sa atin. The economy will never grow properly. People are not going to get helped. The schools will not get better. The hospitals will not get better. We're not going to get anywhere. And that's why I brought it up. And I will continue to bring it up because I do not see any point to anything that we are doing unless we move the country forward. There is a great deal of damage that has been caused, not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, very simple. Flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I can't live with it, so I won't live with it, so I keep pushing. That is not the face of government. These corrupt people are not the face of government. All they are is the face of corruption. Yeah. That's all they are. They are not
typical of government. I'll just say what are the directions I want to go towards in the time remaining. First of all, the social programs are important. People have to have a good healthcare system. People have to have food to eat. People have to have shelter as much as possible. Once you've achieved that, for me, the next thing you should do is education. So I'm putting a great deal of my attention and the government's focus on education. You cannot have a successful society with a well-educated society. Remember when we were the best English speakers in Asia? We had the highest literacy rate in Asia. Let's get back there. And again, there are so many good people here. They just don't have the means. They don't have the support. They don't have the funding. That's what we need to do. We have to make sure that the generations to come are well-educated. They're well able to compete amongst themselves in the Philippines and internationally. Kaya naman ng Pilipino yan eh. But they have to be trained. There has to be a system that brings them up to the standards so they can be internationally competitive. Yan ang tinig ng inyong Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pakikipag-ugnayan natin sa isa sa mga political advisors ni Marcos, si Marcos ngayon ay nagsusumikap kagaya ng ating challenge sa pamahalaan ng Pilipinas na ating sinasabi many times in the past. That for Ferdinand Marcos Jr., this is the time to regain the trust and confidence of the Filipino people and redeem the name of Marcos. Maabawi yung masamang pangalan na nakakapit, mga masasamang tanawin ng taong bayan na nakakapit sa pangalang Marcos. This is his most opportune time. At sabi nitong advisor, political advisor na Marcos na kaugnay natin, sabi niya pinagsisikapan ng presidente ngayon na mabago ang pananaw. Kaya nga ba't sa kanyang pagtimbang-timbang minarapat niya na siya mismo ang mamuno sa pagbubunyag ng anomalya, even to the extent na ang kanyang administrasyon ay apektado dito sa mga ghost projects na ito, di ba, pang corruption sa pamahalaan. Then to the extent na maging ang kanyang pinsan Martin Romualdez ay nasa kasaan niya ng matindi. A proof na sincero si Marcos sa kanyang ginagawa sa kasalukuyan. However, ang malaking problema natin dito, of course, ang misinformation and disinformation. Malakas ang puwersa, malakas ang funding na natatanggap ng grupo na ito. Well, banggitin man natin sa hindi alam naman natin kung sino. Panig ng mga Duterte. Sabagat, may mga rason. Ang China may rason kung bakit kailangang ibagsak si Marcos. Sabagat siya ang tinik sa issue ng West Philippine Sea ni Xi Jinping. So by all means, kailangang mawala sa pwesto si Marcos. At kung maaga pa itong mawala, so much better para kay Xi Jinping. At ang instrumento nito ay ang mga pro-China na mga Duterte followers sa bansa. Ikalawang issue riyan, na kailangang yanigin and to the extent na mawala sa pwesto si Marcos ay ang issue ng impeachment kay Sara Duterte. 2026, Pebrero, pwede nang simulan ulit. Pero kung wala na si Marcos sa pwesto, wala nang impeachment. In fact, marami sa mga miyembro natin na mga luminaries sa law ang nagsasabi, maging si Antonio Carpio nagsasabi, halos patay na ang issue na ito ng impeachment. Wala na. Namamayagpag na si Sara Duterte. Kaya saan ngayon nakasalalay ang hinaharap ng bansa? Kaninong kamay nakasalalay ang hinaharap ng bansa? Unang-una, sa mga nananampalatayang mga Pilipino. The 85% Christian Filipinos. Sabi ko na nga kanina, baguhin natin na ang ating pananampalataya ay hindi tradisyon, kundi ang pananampalataya ay para sa kaluluwa.
sa mga pagpangaral teachings of Jesus. Hindi ito tradisyon na pagpasok mo sa simbahan, maglagay ka lang ng anong tawag yan? Ng saklob sa ulo. Magsindi ka ng kandila, Katoliko ka na. Hindi yan eh. Paglabas sa simbahan, ibang pagkatao ka na naman. At kung ikaw ang politiko, mas lalong mapanganib para sa taong bayan ang pagiging Kristiyano mo. So, ngayon ang ating panawagan, ang ating paghahayag dito ay para sa mga kabataan. And every now and then ay binabanggit ko ang pamunuan ng simbahan. At ako'y nagpapasalamat kung tayo man ay naging bahagi ng pagkapukaw ng mga pinuno ng simbahan na manguna upang labanan ng korupsyon. Salamat. Kung ang pagkapukaw na ito ng mga pare na manguna sa mga paglaban sa korupsyon ay galing sa ibang idea, it's okay. Nagkakaisa tayo na kailangan puksain ang korupsyon sa bansa. The bigger responsibility nasa kamay ng ating mga kabataan. Tulungan natin ang simbahan sa kanilang leadership. Kaya nga ba't yung rally noong September 21 ay ating sinuportahan, ating isinusulong ito. Maging ang rally na nakatakdang gawin sa Nobyembre 30. Pamumunuan ito ng ating mga nasa simbahan, pamumunuan ito ng ating mga estudyante, pamumunuan ito ng ating mga professors sa mga paaralan, mga universidad. Higit sa lahat, pamumunuan ito ng mga professionals natin na ngayon ay gising na muli kagaya ng EDSA People Power noong 1986. Muli tayong nagigising. Ito lamang ang pangangailangan na magkaroon ng armas ang simbahan upang isulong ang paglaban sa anumang karumal-dumal na criminalities and corruption sa ating kapaligiran. Ang mga organizers ng trillion peso march na nagsulong noong rally ng September 21 ay merong gagawin at ngayon ay inoorganisa na ng maayos para sa Nobyembre 30. Ito Bonifacio Day. Kaya lamang, again, word of caution sa inyo. Dalawa ho ang pangkat na ngayon ay kumikilos. Ang ilan dyan ay gagawa ng lingguhang rally, noise barrage. Tingnan natin ang grupo. Sabagat sabi ko na nga, ang isa ay sincero, makadiyos, ayon sa pagturo ng simbahan. Ang ikalawa naman ay destabilizing force na nagkakanlong gumagamit ng maskara ng simbahan upang guluhin ang taong bayan. Makikita naman ninyo sa kanilang mga banners, nakita ninyo kahapon, ginamit ang mga eskwela upang ilunsad ang isyu ng politika. Hindi ang korupsyon, kundi politika. Sabi ni Attorney Howard Calleja, tagapagsalita ng trillion peso movement, sumama tayo sabagat ito ang kailangan ng taong bayan. Ito ang instrumento na maaaring magbago sa takbo ng politika sa bansa, na ang mga koruptong opisyal ng gobyerno ay matanggal, kung hindi man sa legal na paraan, sa kanilang kahihiyan man lamang. Pakinggan natin ang tinig ng tagapagsalita. Kung makikita natin yung September 21, trillion peso march natin yan. Kung titingnan natin, 10 days lang namin yan na binuo. No? Nagulat kami sa siklab ng damdamin ng mga Pilipino na ang ngit-ngit at ang galit. So, sabi nga nila, ano bang susunod? Ano bang mangyayari after nung march natin? So usap-usap kami, kaya nga naging trillion peso movement na ngayon. So tayo
lumalaban sa anti-corruption, lumalaban tayo for accountability, transparency, and good governance. So, ang ninalaban natin dito, sana umayos-ayos naman ang gobyerno natin. Ang sigaw natin, ikulong na yung mga kurakot na yan, hold them accountable. Kung hindi pa natin sila mapakulong, every Friday, sabi mo nga, 10:25, sisimulan na yung noise barrage, sisimulan na po yung every 6 o'clock ng Friday, magmimisa na po sa EDSA Shrine, magkakalimbang na po yung mga bell ng simbahan, at magsusuot tayo ng white tayo every Friday sa kotse nyo, sa bahay, maglagay tayo ng mga white ribbon, white signs, para makita natin na kahit saan, sama-sama tayo sa ating laban anti-corruption and good governance. Binubuo rin natin mamalaking protesta sa November 30, yung Bonifacio Day. We're hoping na hindi lang ito sa Manila, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro, etc. etc. Papakita natin na yung sentimento ng atin na pagkainis sa ating mga opisyalis na nangungurakot ay hindi lang pang Manila but all over the Philippines. At yung galit natin ay talaga, sabi nga, hindi nga tayo abot ng trilyon na tao, pero tingin ko milyon na tao na Pilipino ang nagagalitan. Yan ho ang tunig ni Attorney Howard Calleja na tagapagsalita ng Trillion Peso Movement na naglunsad ng malaking rally sa EDSA noong Setyembre 21. At hindi lamang sa EDSA, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga paaralan. Kaya lamang again and again and again, paalala ko sa inyo. Nakita ninyo noong 21 sa Mendiola, may rallying naganap na madugo. Yan ang bantayan natin, sabagat yan ng other force na may ibang target sa kanilang pag-rally sa mga kalsada, kinakapitalan ng milyong pisong halaga ng pera. Now, sa panig naman ni Mr. Marcos, sana ay maging tagagising ito. Sinimulan niya itong kampanya laban sa korupsyon ng gobyerno, partikular sa DPWH. Kailangan ay sa pagkapukaw ng taong bayan. Alam naman ng taong bayan ang mga nagaganap ng mga karumal-dumal na krimen ng korupsyon sa gobyerno. Pero ngayong kanyang sinimulan, kailangan siya ang magtapos din. Paano? Pakinggan lamang ni Mr. Marcos ang babala, ang warning ng mga rallyista na itong tunay. Magsuot kayo ng puti ang panawagan ng simbahan. Kailangan ay mapakinggan at kumilo si Marcos. Sa panawagan na ito, ang sabi nila 2 months hanggang Nobyembre 30. Kailangan may maipakita ang gobyerno, Mr. Remulla, ng ombudsman, ng mga taong may kaso na, maharapan na ng kaso, at kung maaari kahit mabagal ang pasintensya ng ating hustisya, may maparusahan na, behind bars, ang kanilang mga assets kumpiskado, maibalik sa taong bayan ng perang mga ninakaw. Sabi nga ni Mr. Calleja, if nothing of this happens by November 30, may pananagutan ng gobyerno. Sabi ni Mr. Calleja, prepare for civil disobedience, which we do not want. Prepare for strikes, which we do not want. Bigger riots and people power movement, or worse, coup d'etat, which we do not want. Pero ang mga ito ay hindi kontrolado ang puwersa, especially yung mga radikal na mga grupo, kagaya ng nasabi ko kanina. And of course, ito pong mga politiko natin, kung ayaw niyong madamay dito sa bagong kilusan na ito na pinamumunuan ng simbahan ngayon. Kung kayo ay nabibilang sa mga dynastiyang politika, mag-isip-isip na tayo. Sabagat hindi matutulog ang ating mga kababayan dito, 70% ng mga opisyal ng ating pamahalaan ay nabibilang sa political dynasty, especially yung mga elective officials ng bansa. 70%. Merong kilusan ngayon sa Kongreso
na magpasa ng pagbalangkas ng mga alituntunin na susuporta sa anti-dynasty provision ng saligang batas. Siguro sa ating mga congressmen, kung kayo man ay apektado direkto, kumilos na rin kayong suportahan para maibsan ang galit ng taong bayan. 250 political families ang may kontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Sila ang mga political dynasties. Sa kamay nila tumatakbo ang gobyerno ng Pilipinas. Now, twofold kung bakit ko binabanggit itong mga ito. Para mabigyan ng kaalaman itong ating mga nasa $1 trillion or trillion peso movement na may mga issues tayo pa. Liban sa korupsyon, liban sa pandurugas ng mga public officials natin, ito ang root cause ng mga ito. Political dynasty. 70% ng mga official ng gobyerno kabilang sa political dynasty. 250 families lamang ang may kontrol ng operasyon ng pamahalaang Pilipino. And then, dahilan dito sa political dynasties, meron tayong bagong bansag sa mga ito. Taipan. Ano ang Taipan? Ito yung mga political dynasties na bumuo ng cartel with businessmen, millionaire businessmen. At sa magitan ng fusion, ng pagsasanib ng pwersa ng politiko na ito at ng mga negosyante, ang iba'y nag-branch out na politiko na mismo ang mga negosyante. Sa Kongreso, sandamakmak riyan. Sa Senado, sandamakmak. Na sila na mismo ay may operasyon ng negosyo. Sila ang Taipan sa gobyerno. Also, another thing na nais nating bigyan ng pansin. Sa kapakanan nitong mga kasama natin riyan sa simbahan, sa kapakanan nitong mga kasama natin diyan sa trillion peso movement, tandaan natin sa panig lamang ng mga probinsya, mga governors natin, 80% ng ating mga probinsya kontrolado ng mga political dynasties. 71 provinces out of 82 provinces. Matakan mo yan, 11 provinces lamang ang hindi kontrolado ng dynasty family sa ating bansa. 82 provinces there are in the Philippines, 71 dito controlled by political dynasties. At pag kontrolado ng political dynasty, ito tingnan ninyo ang Catanduanes, tingnan nyo ang Masbate. Simula sa congressman hanggang sa konsehal, isang pamilya lamang ang may hawak. Ano ang nangyayari sa kanila ngayon? Talamak din ang mga ghost projects diyan. Mindoro, tingnan ninyo ang mga nangyayari riyan. Sabagat ang ating mga probinsya, 82 probinsya, 71 rito ay kontrolado ng dynasties. Now, dyan tayo sa Kongreso. May isinusulong dyan na mga probiso na i-reinforce, bigyan ng ngipin ang anti-political dynasty provision ng saligang batas. Meron kayong pag-asa. Diyan sa House of Representatives, 67%, 67% ng mga congressmen natin ay kabilang sa political dynasty. Ilan ang congressmen natin? 318. Kasama na riyan yung mga party lists na ginahasa rin ng mga political dynasty. 318 congressmen. Ilan ang mga nabibilang sa dynasties dito? 214. Sa madalit sabi, 104 lamang sa mga congressmen natin ang independyente, walang pamilya na nasasangkot sa politika. Ang 214 dito,
mga nabibilang sa dinastiya ng mga pamilya sa Kongreso. Bumaba tayo sa mga alkalde. Pagsanibin natin, pag-isahin natin yung mga alkalde ng syudad at mga alkalde ng mga munisipyo. Mayors, a total of 1,473. 1,473 municipalities and cities. Out of this, 53% kontrolado ng mga dynasties. For example, etong mga alkalde sa mga syudad. Dito tayo sa mga syudad na lamang. Alkalde ng mga syudad, out of 1,642 na mga mayors, 871 dito ay mga nabibilang sa political dynasties. 871 of 1,682. That is 53% kontrolado ng mga dynasty. Sa mga munisipyo, 1,473 municipalities. Ang may hawak dito na mga dynasty, 149. Nakalimutan ko yung Senado nga pala. Yung Senado natin after Congress. Sa Senado, 24 mga senador yan. Tingnan ninyo kung sino-sino ang mga nandiyan. Magkakapatid. Senado 24. Ilan ang mga nabibilang sa dynastiya riyan? 11. 11 pamilya. Hindi senador, ha? Out of 24 senators, ang Senate is only composed of 11 families. Ang ilan dito, dalawa ang nakaupo sa Senado. Magkapatid na Villar, magkapatid na Ehersito, magkapatid na Cayetano. 11 families ang nagpapatakbo ng Senado ng bansa. Magtaka niya, paano ka makapapalagriyan? 11 pamilya lamang ang nagpapatakbo ng Senado. Samantalang sa Kongreso, ang nagpapatakbo ng Kongreso ay mga political dynasty rin. 214 families out of 318. Diyan ninyo makakita na malaki ang trabahong kailangang trabahuhin, yariin ng ating mga miyembro ng $1 trillion movement. Kung talagang gusto natin na mapanuto ang bansa. Pero unahin muna natin ang ating pananampalataya. Sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan hindi lamang ninyo as individuals, kundi ang ating bansa. Meron tayong bagong ombudsman, Mr. Rimulya. Nakasalalay sa kanyang kamay ang kinabukasan ng gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. Nasa kamay ni Rimulya ang kinabukasan ng kasalukuyang administrasyon. Gawa ng sabi ng ating pamunuan sa magitan ng spokesman ng ₱1 trillion movement, meron lamang ang gobyernong hanggang November 30 upang maipakita ang sinseridad ng administrasyon ni Mr. Marcos sa kanyang sinimulan na pagkilos laban sa korupsyon sa gobyerno. Kaya babantayan ng ₱1 trillion movement ang bawat galaw, ang bawat kilos ng pamahalaan, especially sa magitan ng tanggapan ng ombudsman. Bakit ombudsman? Sabagat sa kamay nito ang investigasyon at ang prosecution ng mga taong sangkot sa anomalya ng mga nasa loob ng gobyerno.
Pagkatapos ng ombudsman, naandyan ang Sandigang Bayan na siyang magpo-prosecute ng mga kasong iaharap ng ombudsman. Lahat ng ito ay binabantayan ng 85% ng mga Katoliko sa ating bansa. Kaya lamang, sabi ko na nga, itong mga Katoliko natin na itong mga mamamayang Pilipino kailangan ding magbago ng kanilang kilos, ng kanilang galaw. Sabagat ito pong 57 mga bank accounts, itong 10 real estate properties, ang 9 na mga sasakyan na ngayon ay nasa kote na ng AMLAC, buhat sa kamay ng mga diskaya. Ang mga ito ay hindi mapapanapa sa kanila. 1,620 bank accounts, 183 na mga sasakyang luxurious, nasa kamay na ng AMLAC. Mga kumpiskadong mga propiedades ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ang mga ito ay hindi mananagumpay, and more so, hindi nangyari supposed to be kung ang taong bayan ay tunay na nananampalataya. So going back sa ating sinimulang kanina, kaya nangyari ang korupsyon na ito sapagkat nagpaubaya tayo. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi naman talaga tunay. Ang ating pananampalataya ay pang-ibabaw lamang. Ang pananampalataya natin ay pakitang tao lamang. Ang pananampalataya natin ay more of showing rather than spiritual consideration. Sabi ko na nga kanina, ang isang halimbawa, mga diskaya mismo, nagkamal ng bilyon-bilyong salapi, 57 bank accounts, 10 real estate properties, 9 luxury cars, embargado ng AMLAC. Hindi maiipon ito kung ang mga nasa pamunuan ito na nagkanlong pa man din sa mga pangalan ng mga santo, Saint Gerard, Saint Timothy, Saint Matthew, kung ang mga ito ay tunay na nananampalataya, palagay ko hindi mangyayari ang karumal-dumal na krimen na ito na pagnakaw sa gobyerno. And so expanding the issue to all of us Filipinos, siguro tayo rin ay magbago. Siguro tayo rin ay gumising sa ating pagkakasadlak na ang relihiyon natin ay hindi for display. Ang relihiyon natin, ang pananampalataya natin, ay hindi lamang pakitang tao. Hindi lamang pagbabanal-banalan sa loob ng simbahan at paglabas natin ay iba ang ating katauhan. Hindi lamang yung seremonya ang pananampalataya, kundi liwanag sa dilim para sa puso at sa diwa. Sana matutunan natin ang ilang mga arals na ito sa ating palatuntunan sa magitan ng ating views and opinions. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Laging nang nasa puso natin ay ang puso ninyo, mga mahal natin. Puso ko sa bayan ko. At ito ang ating tinig ng ating mga kababayan din. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino.